Asintado sa pagbibigay komento sa mga issue. Anong self-defense ang gagawin mo sa siklista? Wala namang baril. Sus Mariosep naman. Problema na napakaliit na takpan lang, hindi pa kaya, kailangan ipaalam pa sa boss. Imbis na tumama yung proseso, may sisingit na ganun mga kalukuhan. Asintado sa pag-aksyon sa mga daing at hinaing ng sambayanan. Pinangungunahan ng batikang mamamahayag at lingkod bayan, Erwin Tulfo. Kasama ang seasoned broadcast journalist, Aljo Bendijo. Punto Asintado. Reload! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga babae natin na nasa ibayong dagat. Monday, September 25, 2023 by Aljo. Good morning. Welcome and good morning dito sa Punto Asintado. May Reload. buntag by Congressman Erwin Tulfo, yung likod, Aljo Bendio, mga auntie, mga uncle, tito, tita. Hello, good morning. Monday ngayon ha, may thermal inversion kaya meron pang smog dito, partner, sa Metro Manila. Ano na naman ito, mga bago na naman yata narinig yan, mga thermal Smog. inversion. Dahil sa pollution daw. So walang kinalaman dito yung VAG. O iba naman yung VAG. Akala nga iba, vlog. Sabi ko, bag, hindi vlog. Volcanic, ano yan? Volcanic smog. Inalis na yun. Dapat, boss. Volcanic smog. Kaso, smog. Hindi maganda pakinggan. Mas maganda pakinggan. Bog. Parang nahulog lang. Bog. Live po kami napapanood dito sa PTV ha at saka sa Radyo Pilipinas nationwide. Sa buong kapuluan and sa Facebook Erwin Tulfo po at YouTube. Sa iyo ba? Andiyan din sa sa Alexis Joseph Bendijo. Yung ba yung totoong pangalan? Aljo, pangit nga eh. Hindi, maganda kayo spelling eh. Hindi, Alexis Aljo Bendijo. Alexis sinabi mo. Alexis nga eh. Alexis. Baka parang Greek, mga Xerxes. Okay. Diba? Dapat ayan. Naging E. Gusto mo mapalitan? Bisaya. Gusto mo mapalitan yan? Huwag na eh. Hinayaan ko Mapalitan na lang. natin. Magkuha ka lang sa process sa PSA. Dali. Hinayaan ko na. Huwag, baka magalit yung nanay mo. Aljo Bendijo po. Okay. Ayun. Nako, isang linggo matapos ang ilang linggo matapos ang sunod-sunod na oil price hike. Bukas, medyo preno daw. Preno na. Ay, may medyo magandang good news, ha? Nakatakdang mag-rollback. Ang langis. Maganda ba yan? Maganda. Pero, sentimos lang. At least nakahinga tayo. Walang oil price hike. Rollback naman. Maganda yan, ha? Ay, salamat. 40 to 60 centavos. Kita mo? Diba? At least merong rollback. Nakataas na sila ng 12 pesos. Gasolina. Gasolina, 20 centimos. Sus, may mabili pa ba dyan? Ang diesel, 60 centimos. Sus, kurbida. 11 linggo na umabot ng 12 pesos ang taas. Ngayon ay mahigit pa 20. Tapos ay 60 centimos lang. Baka mabawi next week yan. Piso. Ay, wala, lugi na naman tayo. Bawi, pakagat lang. Sa Wednesday, kausapin na ni Speaker Romualdez ulit sila. Kasi may round 2 eh. Oil companies. Inaantay ni Speaker ano ang maibibigay nyo naman sa taong bayan. Hindi yung puro gobyerno. O sige, pinakinggan ni sabi ni Speaker, kukonsulta ako sa Pangulo dahil sabi ro nila yung excise alisin. O sabi ni Speaker, kausapin ko muna Pangulo. Kayo, anong kontribusyon nyo? Pero ikaw, ayaw mo kung natanggalin talaga totally ang excise tax. Medyo may problema kasi dyan ay next year, paano naman? Paano natin babawiin yung 15 billion na yan? Laki ano? Malaki mawawala. Pero ay kumakalamansikmura ng taong bayan. Ang importante. Para mo sinabing, ibili ka ba ito ng bigas o ibayad ko sa kuryente? Kasi pag hindi ko binayad ito, puputulan tayo ng kuryente. Anak, paano naman makapag-study yung mga bata? Sa lampara. Di ba? Kailangan i-balance. Tama. Ay, nako. Diyos ko po. Anyway, ang dahilan nila daw ba? Ano ba itong mga dahilan nila? Ang dami, 4-day petroleum trading sa global market noong September 18 hanggang 21 noong nakarang linggo. Yun. Pero may mga balibalita, baka itigil na ang pagpadala, importation natin ng langis sa Russia. Titigil na sila. Ay, nako, yan na nga. Baka mamaya tataas na naman. Wag naman po sana.
Ay, ngayon ipinagdiriwang mga misis. Ito mga misis ng mga crew namin, mga cameraman, mga driver. Idineklarang National Family Week ngayon. 31st National Family Week. Ang ibig sabihin, sabi ng gobyerno, mamaya maaga suspindihin ang pasok sa gobyerno lang. Alas 3 So, nakalibre na naman itong dalawa. Oo, alas 3 na nga po. Hanggang alas 3 na lang sila, mister. Pauwi na sa bahay para makabanding ang kanilang asawa, mga anak. Punta sa mall, kakain ng fried chicken. Pwede. Yan. Anyway, salamat naman. Thank you. Hoy, happy birthday, Emil Chanco. Ay, si Emil. Birthday pala ito. Ako naman, Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan. Happy na birthday pa kay Edgar Morales. Happy birthday din ng Greenwoods Executive Village. Kalaro ko ng basketball to, partner. Asek Janos sa Sidayaw ng DSWD. Happy birthday, boss. Si Percival Placer at Mel Ramos. Buhay pa pala ito. Happy birthday. Yan. Nasaan ba ito? Pinabati ito. Sa lahat. Sa mga nakikinig at nanonood sa atin all over the world, sa Facebook page. Good morning. Good morning. At happy birthday sa mga nagbe-birthday. Mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. Mataw tayo sa FB, partner, lalo na sa Erwin Tulfo, sa YouTube mo, tsaka sa PTV, Radyo Pilipinas. Umabot tayo ng, milyon na yata to. Anyway, bayan, ito po ang mga pag-uusapan namin ni Paring Aljo. Ang tanong ngayon ba hanggang kailan ba magtitiis ang Pilipinas sa pagyuyurak ng China sa ating bansa? Ang latest naman ngayon ay nilagyan na nila ng barrier ang dagat para hindi na makapangisda ang Pilipinas. Yun na nga. Parang in-enclose na nila tayo. Kinordon na. Yan bukod pa yan dun sa pagwasak sa coral natin. Dininain nila. Ay, masinungaling naman siya. Alam ka ba naman tayo? Ayan yung sa kabila ng pambubomba ng tubig sa Coast Guard natin. Yeah. Tapos sama mo pa dyan ngayon yung smuggling ng mga bigas ng mga Chinese syndicate. Mga mafia. Sama po pa rin dyan yung mga kidnapping na ginagawa ng mga Chinese sa kapwa Chinese dito sa Pilipinas. Laganap yan sa Metro Manila. Ang problema, hindi tayo makakilos. Kaya ang tanong ng ilan, hanggang kailan ba tayo magpapaalipin sa China? Kasi ang sinasabi, pag lumayas tayo sa palda o bestida ng China, magugutom tayo. Dahil malaking trading partner natin ang China. Ayun na nga, naiipit tayo dito. So, ano tayo dito, Kong? Protesta na lang na protesta. Pag-usapan na lang sa mapayapang paraan. Yan na lang magagawin natin. Dyan. Alam mo, sa isang araw ngayon, baka mamaya, lagyan na nila ng tali yung kwan. Lalagyan na nila ng pader yung... hindi na tayo makapunta doon sa kaliwa sa may South China Sea o West Philippine Sea. At sinasabi pa nila dito, Kong, di ba? At inaakusahan nila na political drama daw ang Pilipinas ng China from a fiction. At sinasabing kayo mismo, kausing daw, siba lai pa. Sabi tanggalin nyo yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Kasi yun daw ang nagpo-pollute sa karagatan dahil sa Kalawang. Binaliktad. Yun nga ang gusto ng mga isda, yung mga nangalubog, di ba? Yun ang tinitirahan ng kwan. Mahina din ang makala ko matatalino itong mga buang na ito. Kulang pala ito sa kukote. Ay, mahina pala. Alam mo ba, partner, 70% ng kumain income. na lang kayo ng mukbang dyan. Kung ano bang gawin dyan? Yung mga sa YouTube. Mas mabuti pa. Matindi yun, 70% ng income ng ating mga mangingisda talagang bumaba, partner. Hindi sila nakakapangisda dyan sa Baho de Masinloc. Nilagyan pa ng tali ngayon. Yun na nga, barrier. Pero sinasabi naman, Senador, tanggalin na yan, barrier na yan. Yan na nga, gupitin na lang sa gabi. Putulin na lang yan. Bibigyan ko pa kayo ng instruction. Bibigyan ko kayo ng otoridad. Putulin nyo yan. Alam nga ba naman na pag sa gabi, pumunta kayo dyan, gupit-gupitin nyo yan. Tapos iuwi ninyo sa bahay ninyo. Pwede pang gawing sampayan. So, naririnig nyo po ako ng mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. Gupitin nyo yan ng mga ilang yarda, hati-hatiin nyo yan, marami kayo dyan. Tapos gawin nyo sampayan. Pwede. Pwede. Yan sampayan. Yan Grabe, kita tanggalin na yan. At, tanggalin, iuwi sa bahay.
gawing sampayan o panali pag nandyan na yung bagyo o may kadena pa. Ay, maganda. O, kita mo. May kadena pa. Ay, pwedeng pantali sa aso. Kasi nga, traditional fishing ground yan, partner. Yan na lugar na yan. Malapit tama sa... yung mga counterpart namin sa Senado. Tama. Gupitin na lang yan, iuwi sa bahay. Malapit sa Zambales yan eh. Pilipinas na yan eh. Kaya nga. Inaangkin ng China. Abay, kailangan na nga talagang kuanin. Hi! Or gawing Christmas decoration. Pwede. Oo. Isa pa sa pag-uusapan. Isa pang pag-uusapan namin ni Paring Aljo. Nako, mukhang na-fake news daw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bakit? Yung sinasabi niya yung patuloy na paglalagay daw ng mga rock netting, trapal at mga studs sa mga gilid ng bundok para hindi gumuho. Ay hindi na raw pala. Nang maupo ang Pangulong Marcos, ipinatigil na yan. Pinagbabawal na. Pinagbawal na sa DPWH. Kaya nga nagtataka daw ang nagsalita ay itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang sinasabi niya, baka ito na lang si Mayor Magalong ang gumagamit ng rock netting. Dahil wala na ang DPWH. Mamaya po, makakausap po natin. Kaya mukhang tila na fake news si Mayor. Kasi hindi na pala gumagamit ang DPWH, ang gobyerno ng rock netting at studs. Kasi nga naman, tama rin naman si Mayor Magalong, hindi matibay yun eh. Tama. Pag hindi kayang pigilan ng mga pagguho ng mga net lang or mga trapal, kahit yung mga studs, kailang isemento mo na. Last year pa pala, itinigil ito. Panahon pa ni pagpasok ni PBBM. In accordance with the advice of Congress. Sabi ni Speaker, siguro Mr. President, mas maganda, ipatigil na natin. Nag-umpisa itong rock netting ng panahon ni Pinoy. Kineri over lang ito hanggang sa administrasyon ni Pangulong Duterte hanggang ngayon kay pagpasok ng admin ni Marcos. Dahil hindi matibay, no? Tama ba, Kong? At sayang lang yung pera ng taong bayan. Ang sample yan sa Baguio. Di ba tuwing malakas ang ulan, buwabagsak yung bato. Nilagyan ng net, nilagyan ng kung ano-ano. Walang silbi. Kaya nga dapat, ang plano ngayon DPWH, simentohin na yung gilid ng Cannon Road na yan. Para hindi na magumuho ang bato. Tama. Ayan po ang pag-uusapan natin. Isa pa. Naku, dami. 200 katao mahigit ang inaresto ng Quezon City Police in 1 week's time. So, tumaas ang... Hindi, talagang pinatigil ng bagong hepe ngayon dyan si Jel Maranan. Naku, ito pala yung bilang 48 drug suspect. 48 wanted. 71 illegal gambler. Naku, napakadami. So, ito'y naging matagumpay dahil sa coordination with different law enforcement agencies. Naku, napakarami nito, ha? Drugs. Ayan. Ano pa ito? Sugat. Ayan, kompleto. Pero ito ba, dagdag ko lang. Dagdagan ko lang yung medyo uminit na yung ulo mo. Hindi pa natatapos yung investigasyon sa kumain ng pair ng salapi na screener ng NAIA. Ito na naman. Ay isa na namang OTS ng dekwat sa bag ng isang pasahero. Hindi malaman kung anong dinekwat. Pero sabi niya, binigay daw sa kanya yun. Tsokolate daw eh. Tsokolate na naman. Laging tsokolate, paborito lang. Ito isa kumain din ng tsokolate. Ay, wag na natin pasweldohin ito. Bigyan na lang natin ng tsokolate. Baka may diabetes. Dapat di kumakain ng tsokolate. Kailangan kumain para mabalas yung insulin. Ang sabi kasi ng iba, kasi palang sweldo naman ito 16,000. Yun na nga Tsaka i-benepisyo daw niya. Dapat na bang taasan ng sweldo? Tama ba? Sa tingin mo? Taasan ng sweldo ng mga depende. Or kaya higpitan ng kwalifikasyon sa pagtanggap. Yung vetting process. Exactly. Kasi napigil daw yan na ilang taon na nakararaan, pinigil ng DBM itong rationalization. Ng pagtataas ng sweldo nga nila dahil itong babae si ate, 3 pala yun 7 years na diyan. Yung kumakain ng salapi. Hindi pa regular yan, partner, at ang sweldo niyan less than 20,000 pesos. 16 nga ang balita. Ayun na nga di ba? Sabi taasan na lang ang sweldo. Ano kaya lasa ng dolyar?
Siguro mas masarap kasi sa pesos. Baka ano yan. O yan, oh. Yung parang unggoy nga nilagay sa gilid. Sa gilid lang. Para reserva yung pagkain. Kasi nga, inspection pala yan sila. Dahil nagkaroon na ng alert. Nakalimutan niya, may CCTV pala di sa hinarap niya. Kasi imposible naman lunukin mo yun. Paglabas niyan, talagang wala na. Wala na. Points na yan. Nako, Diyos ko po talaga naman. Tapos, yun, hindi pa nga tapos yung investigasyon yan. Meron na naman. Yun na nga. Paano ba? Palitan na lang kaya lahat yan, partner? Palitan na bago? Yan ang maganda question natin. I-suggest natin mamaya sa DOTR. Ilagay mo ng Coast Guard kaya. Pwede? Sundalo? Yung gusto mo. Coast Guard. Diba nung COVID, nagre-reklamo yung mga kota. Marines. Stricto. Marines, diba? Huwag naman. Baka mamaya, pag China pumasok yan, baka hindi papasukin. Baka sabi, Coast Guard na lang. Coast Guard, pwede. Coast Guard. Kasi under sa DOTR ang airport. Pwede. Pwede, under pala Philippine Coast Guard ang magbantay. Diyan lang muna sa NAIA. Kasi sa ibang lugar, medyo okay naman. Itong NAIA lang talagang terrible. Siguro, pwede na yan, Coast Guard. Kawawa kasi dito yung mga matitino, partner. Kung nagtatrabaho talaga, kahit na malitang sweldo, may pakain lang ng tama sa kanilang pamilya. Alisin na muna sila dyan, mag-screener, punas-punas na lang. Maraming masalamin sa NAIA, punasan muna nila yun. Doon na lang sila muna. Kasi kaysa sa ganito, nakakahiya na talaga doon tayo. Doon sila itapon sa mga linis ng banyo. Yan. Banyo. Magbili sila salamin. Salamin. May squeegee at saka spray. Ganda pa. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan namin ni Bay Aljo. Ngayong umaga, 10:18 ng umaga. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Punto Asintado Reload. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Erwin Tulfo, Aljo Bendijo, Punto Asintado Reload. Dito lang sa PTV at Radyo Pilipinas 7:38 AM. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Going every week and relax mode mo dito sa Hotel Sogo. May 47 branches na pwede mong pagpipilian. Sa Metro Manila man o sa probinsya ang gala, Hotel Sogo ang sagot dyan. Kaya planuhin na ang weekend getaway at mag-book na dito sa Hotel Sogo. Aantayin ka namin ha? Just text HSVIP space ETNC to 225687. For more information, call 879-00-900 or visit www.hotelsogo.com. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na. Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Oko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap mo kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Erwin Tulfo yan. Alright bayan, tuloy-tuloy po tayo. Kayo nakatutok pa rin po dito sa Punto Asintado Reload. Kasama po si Bay Aljo Bendijo. Diretso na tayo, Bay? Oo. Okay, Bay. Ito ngayon sinasabi, hanggang kailan nga ba magtitiis ang mga Pilipino sa ginagawa ng China sa ating bansa? Hanggang kailan tayo magpapaalipin sa mga muklo na ito? Ha? Kasi wala tayong magawa eh. Parang tayong alipin talaga dahil
yung ating ekonomiya dahil sila ang number 1 trading partner natin. Pag kumalas tayo, ang pakiramdam at totoo naman, ang sabi ng mga ekonomista ay magkakaletse-letse ang ating ekonomiya. Maraming mahihirapan. So, it is a balance now ba? Kung ano bang maganda gawin? Kakalas tayo dahil binabastos na tayo? Or magtumiis na lang tayo hanggang thy kingdom come? Diba, meron naman sigurong paraan. Partner sa akin lang India, malaking bansa din yan, partner. Parang China na rin yan. Naubos na yung lahat ng protest na gamit na natin. Yun na nga Parang yung Big Brother, Call the Lifeline, ano ba yung Call Up Friend, lahat na lang. Arbitration ruling, partner, congressman, ayaw talagang kilalanin illegal daw yan. No legal basis. Yan na nga Eto, nasa linya po ang aking kaibigan, political analyst, attorney Ed Chico. Attorney Ed, good morning. Magandang umaga rin po, Kong Erwin, at of course kay Sir Aljo at morning po mga tagapakinig. Attorney, paano ba ito ngayon? Ngayon, ang bago na namang uso. Naisip naman itong China, lumayas muna sila sandali. Ang focus naman nila sa Baho de Masinloc, nilagyan ng mga floating barrier para hindi na makapasok ang mga mangingisda natin. Sir, what is really happening? What are other options aside from protest? Hindi naman ho nila nirerespeto yung arbitral ruling, mga UNCLOS, ANCLOS, lahat ho yan. Walang say-say sa kanila. Ang sa kanila ay sa kanila raw. Wala na tayong karapatang magreklamo. What options do we have left, Attorney Ed? Well, una sa lahat, it highlights the fact na very weak yung ating international law, kasi wala naman yan police mechanism, law enforcement authority that can actually compel compliance. In fact, if you remember, yung Hague ruling na yan, China has refused to participate, has refused to recognize the proceeding, at even up to now, sinasabi nila hindi sila bound dyan. Malinaw naman sa UNCLOS, hindi ba? Ito yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Tayo lang dapat ang may karapatan gumamit yan, mga siwa at magpreserba ng tikas na yaman. But then we can see China still violating all these rules left and right. Why? Because number one, they can dahil bully sila, superpower sila. And number two, nakita nila wala namang magagawa yung ibang mga bansa laban sa kanila because sa international to ay pantay-pantay lang ang mga miyembro. Wala namang angat talaga. So lahat ay may soberenya. So napakahirap talaga i-enforce ng UN ang dapat gawin. However, having said that, hindi naman nangangahulugan na dapat ihinto na natin yung pagpapile ng mga diplomatic protest. Kasi yung diplomatic protest, bagamat mahina yan, walang ipin yan ay pagpapatunay na tayo ay nagbibigay ng notice na hindi tayo sumasang-ayon. Meron kasing konsepto na tinatawag na acquiescence. Yung acquiescence, ibig sabihin, kapag hindi ka nagsasalita, lumalabas na parang tinatanggap mo, sinasang-ayunan mo, nagbibigay ka ng consent. So diplomatic protest will actually be useful for purposes of telling them hindi natin kasi yung ginagawa ninyo. Yun ang mga arbitral ruling, bagamat nila kinikilala yan, that's also a possible kumbaga path to take again. Kasi itong pagkasira ng mga coral reefs natin, halimbawa, alam mo sir, sa West Philippine Sea, base sa estimate ng pag-aaral, 464,000 hectares of coral reefs, which explains why there is so much rich biodiversity in the area. So maaari natin i-explore yan. But more than that, dahil nga mahina ang batas, sa tingin ko ay pakikipag-alyansa. Kagaya ng lagi ko nang sinasabi noon pa. Palakasin natin yung pakikipag-alyansa uli sa ASEAN na bahagyang naapektuhan nung araw. Fortify that because Indonesia recently nagkaroon sila ng pagpupulong para pag-usapan itong code of conduct. Let us not give up on that. I-explore natin yan. And more importantly, tama na makipag-alyansa din tayo sa bully rin. Naalala mo nung high school ka, hindi ba pag binubuli ka ng kaklase mo, tatawagin mo yung tatay mo, yung kapatid mo. May tatakutin to, wag mong ibubuli ito. So malaking bagay yung joint na pagpapatrolya sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Amerika because this will actually send some sort of a warning against China. So at the end of the day, ang point ko lang, talagang multifaceted yung approach dito sapagkat nakikita natin yung kahinaan ng international law bilang isang patibay na mekanismo. Sir, what are the repercussions kung pauwiin na natin yung ating ambassador from China to the Philippines para talagang medyo mas matibay-tibay na? Dahil ibig sabihin, ayaw na namin, papauwiin na namin ang aming ambassador.
dito at ano ho ba ang epekto naman kung pauwiin din natin yung ambasador nila, lumayas ka na rito, hindi ka namin kailangan. Ano ang immediate impact po nito, Attorney Ed? Well, kagaya ng nasabi ko kanina pa, kinakailangan pagbabalanse ng interest. China remains an important player in the global economic activities, and it has remained a partner. At hindi din natin dapat sirain yan sa kabilang banda, So dapat niya tinatawag na cost-benefit analysis tayo. Ay kung pauuwiin natin yan dahil nagagalit tayo, but at what cost, hindi ba? Anong benepisyo? Wala namang probative value yon in terms of what we're fighting for. Pagka pinauwi natin yan, ibig sabihin, naalis na din ng China. Hindi na sila maglalagyan ng istruktura. So it will even exacerbate further the problem. So hindi dapat iwanan na lang natin yan. Dapat lang maging consistent tayo. Yun ang importante doon. Kapag nagpalitan ng diplomatic protest, makasingit lang, Attorney Ed. I mean, if we cut our diplomatic ties with them, na by sending them a strong signal na you can, Mr. Ambassador, you can go home now. We will pull out our ambassadors. Alam ko hong para kasi sir, pati mga kababayan natin, nagtataka, hanggang kailan tayo magpapaalipin. This is some form of slavery, sir, na wala ho tayo magawa. Kundi sumunod tayo na sumunod because tayo ay slave sa kanilang ekonomiya dahil kailangan natin. Otherwise, talagang lalo tayo maghihirap. So, it's another form of slavery. Yung lang in economic means or lingo, Professor. Tama naman po yan. Pero kinakailangan lang kasi maging mahusay at mainam yung mga tatahakin natin. Ito nga, sinasabi ko, importante consistency. Hindi pa pwedeng wishy-washy tayo. Minsan okay, minsan hindi. So we have to remain consistent. Pangalawa, kagaya ng nasabi ko, i-all out na natin yung ating paghingi ng tulong, pakikipag-alyasa sa ibang mga bansa. Tandaan natin, malaki rin ang interest ng Amerika halimbawa sa West Philippine Sea, sa ating rehiyon. Hindi ko naman sinasabi na ibibigay ito, susuko natin sila para maghahanap tayo ng panibagong magpapaalitin sa atin. Kung babalansin natin ang interest, gamitin natin sila. Gamitin natin ang Japan, gamitin natin ang Australia, gamitin natin ang ASEAN. So itong mga bagay na ito, magpapalakas ng ating posisyon. At the end of the day, we have to be very, very realistic about it. Can we actually deter China? The answer is no, we cannot, definitely. Pero syempre, nagbabagong ihip ng hangin. Ang mahalaga ngayon, consistent tayo, ginagawa natin yung mga dapat gawin. And we really have to balance our interest. Hindi pwedeng yung galit, kumbaga yung galit ay lulunod sa isa nating pang-economic interest. Halimbawa, tama lang yung pagbabalanse. And if there's one thing I realized, yung China also needs us. Hindi porket kaaway natin sila, ibig sabihin, ihinto din nila yung ikakay-talastasan nila sa atin. Pagpapatuloy pa rin nila ang pakikipag-ugnayan sa atin. Dahil kagaya natin, nagbabalanse lang din sila, kaya lang nagpe-flex sila ng muscle. Umanap tayo ng pwede natin gamitin para makapag-flex din tayo. Para hindi siyang 9-dash line, mapalitan ng baseline method na siya namang nararapat na sinasabi ng batas. Pero dito, Attorney Ed, this is Aljo Bendijo. Maganda yung sinabi ninyo, na ang pinakamainam na opensa o kaya depensa ng Pilipinas dito ay mag-build tayo ng alliance. Halimbawa, sa Amerika, sa Japan, sa Australia, at interesado din yata ang France, Germany. Marami na. May joint patrol pa na pinaplano talaga dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba kaya't ikagagalit lalo ng China sa atin yan, Attorney Ed? Ang problema kasi hindi naman issue yung magagalit sila or hindi. Dahil magalit sila o hindi, galit tayo o hindi, itutuloy pa rin nila yung ginagawa nila. Isipin mo, noong 2002, although not binding, nagkaroon ng expression na magkaroon ng tinatawag na Code of Conduct. After 10 years, from 2013 to 2015, nagtayo sila ng 7 militarized installations sa nasabing area. 5 dyan, pasok sa loob ng West Philippine Sea. So, hindi importante sa China kung anong nararamdaman natin. Ipagpapatuloy at ipagpapatuloy nila yan. So, kinakailangan, di ba, galitin ba natin sila o hindi? Meron tayong pantapat. Naalala ko, di ba, pag high school ka, pinambubuli sa'yo. Sinumbong mo sa teacher mo, pag nakikita ng teacher, hindi siya makagalaw So, importante na gamitin natin yan. Now, yung joint patrol is that possible. Tandaan natin, sa UNCLOS, kung bahagi ng exclusive economic zone mo yung area, ikaw yung karapatan na mag-supervise, mag-maintain, mag-regulate yan.
So kung gusto natin magkaroon ng joint patrol kasamang malalaking bansa, we can do that. It's about time we do that. Tingnan mo yung ginagawa nila sa ating kabastusan. Yung mga ating mga local fishermen, they couldn't even fish within our own exclusive economic zone. Hindi ba? Pinagbabawalan sila. Kung may joint patrol yan, na-protection din natin yung interes ng mga matiliit nating mga mangingisda na nababalahura ng pang-abuso ng China pagdating dito sa usaping ito. Attorney Ed, good thing you raised that issue na yung mga joint patrol na yan. Pero kung matatandaan po natin, yung nakarang administrasyon, medyo nagdadalawang isip dyan at sinasabi may mga statements, sir, na it will just escalate at baka magkaroon tayo ang pagmula ng giyera dyan yung sa West Philippine Sea na yan because of what we're doing. At baka may mga sabi pa nga, sir, na baka magpasabugan tayo ng nuclear war. Alam ko naman na hindi naman po pwede ho yun. Pero may mga ganun hong incident. Do you think pag ginawa natin yan, yung sinasabi joint patrol, hayaan natin din kasi kahanapin tayo ng mga kapartner natin, lalong magwardi itong China at lalong tumindi ang tension dyan, Attorney Ed? Alam mo, sir, nalagyan natin ng historical perspective. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng mundo, no, napaka-costly ng digmaan at alam nila yan. Okay. Kaya nga yung Cold War era, di ba, ilang dekadang umusad yan, hindi man lang nagbanggaan talaga ang Amerika at Russia. Ang isang example na lang natin ng Middle East, ang issue ng Israel. For the longest time, that has always been feared. Kumbaga, yan ang mag-limit siya ng panibagong digmaang pandaigdig, pero magpahanggang ngayon nakikita natin hindi nangyayari yan. So alam ng mga bansa yung cost ng pakikipagdigmaan. Kung mapapansin mo historically after World War II, nagkakaroon na lamang ng digmaan sa pagmagitan ng isang bully at ng isang malinang bansa. So ibig ko sabihin, ang China relative to the Philippines, hindi sila mangingimi na makipagyera sa atin. Pero ba't hindi sila ginagawa yan? Kaya halimbawa, meron tayong tratado sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty natin. Kung kakampi natin yung iba pang malalaking bansa, syempre magpiki daw sila. War is very, very costly. At the rate China is moving right now, in fact, even superseding the U.S. as number one major global economy, they want to risk, manggugulo lang yan. Kaya kinakailangan meron tayong pambalanse pandaman sa kanila. Okay. Attorney Ed Chico. Ay, sir, bago ko makalimutan, meron kayatang palabas kay October 6, baka pwede mo kumbidahin ito si Paring Aljo at ito mga viewers natin. Partner, the next na ako ni Attorney Ed. Attorney Ed. Una po sa lahat, sa hindi po nakakaalam, bukod po sa aking nai-interview dito, ako po isang professional stand-up comedian. So ito pong pagtatawanan po natin yan sa October 6. So meron po akong show sa Music Museum. Sana makapunod po kayo, Kong Erwin, Sir Aljat, yung mga staff ko dyan. Yung mga staff ko, sir, papuntahin ko lahat ito. Whether gusto nila o hindi. At papuntahin ko ito na otherwise, walang trabaho ito kinabukasan. Biro lang. Opo, gusto nila mapanood, sir. Gusto nila mapanood. Lalo na yung mga sila Sally, gusto nila manood daw, sir. Ay, opo, sir. Si Sir Aljo po nakapanood na sa akin. Oo, maganda, partner. Alright, manood tayo dyan. Sir Ed Chico, maraming salamat po. Magandang umaga po for your time with us. Salamat po, Kong. Maraming salamat, Sir Aljo. Samantala, diretso naman tayo dito sa maritime law expert at professor. Walang iba kundi si Attorney J. Batong Bakal. Attorney J, good morning. Hi, good morning po. At sa lahat din po nakikinig, good morning. Opo, si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendio. Attorney, morning. May bago na namang pakulo itong China. Parang nabubuisit na talaga. Hindi pa tapos yung issue sa coral. Ito na naman, naglagay na naman ng mga floating barrier. Ang dami na talaga. Natanong ko na rin kanina sa unang na-interview namin, what's left for us, sir, na para matigil ito? Ang nakikita namin nila Paring Aljo ay siguro talaga itong joint patrol para matigil itong kawalanghian na ginagawa nila dyan sa ating bakuran, Attorney J. You agree, Attorney? Well, isa po yun sa pwede talaga or dapat talaga natin gawin. Kasi nga, kaya nagagawa ng China yan, walang nakakita. No? Kaya hindi na, kaya namimihasa siya tapos hindi siya napipigilan. No? Pero kung palaging may presence dyan, palaging nakikita kung ginagawa nila, edi medyo matitigilan naman sila, no? So panahon na talaga dito, partner Kong, no? Na mag-deploy tayo ng marami pang mga barko natin dyan,
mag-ingay tayo sa buong mundo, i-dokumento natin ang ginagawa nilang pambubuli dyan. Isang paraan yan para mahiya ang China? Opo. Kasi talagang yun ang inaasahan niya na pag walang nakakita, pag walang nagsasalita, edi pinapayagan na. So kailangan talaga ang bawat hakbang nila na ginagawa nila, yung pag-aangkin nila, ini-implement nila, talagang ipapakita talaga natin sa buong mundo na hindi talaga sila sincero, no? Hindi sila makatotohanan pagdating sa mga usapan at mga salita nila. Alright, panghuli na lamang na katanungan na Professor J. Ito nangyari ngayon na paglalagay ng mga barrier. Sa basa ninyo, okay lang putulin ng mga mangingisda natin o hilahin yung mga barrier nila pauwi at gamitin na lang nila, ipatimbang nila yung mga kadena, Professor J? Opo, talagang dapat nga ganun kasi wala naman talaga silang karapatan maglagay ng mga ganyang barrier. Opo. No, I mean hindi yan makartao in the first place, no? Pinipigilan nila yung mga isda natin naghahanap buhay lang naman, no? Tapos talagang parang kaya nila ginagawa yan para hindi makita yung ginagawa nila sa loob, no? Ayun. At ang ginagawa nila sa loob ng Scarborough, kaya nila hinaharang ibang tao, sinisira talaga nila yung mga bahura diyan, no? So may connection po yan doon sa mga iba pang na-report nga na nasisira, dinudurog yung mga bahura. Ganun din po ginagawa nila diyan sa Scarborough. And actually documented yan meron ng previous na mga events na nakita natin talagang yung mga fishermen nila, winawasak talaga yung loob ng Scarborough. Plano talaga nila dyan, partner Kong, na i-reclaim yan. Magtambak sila ng lupa dyan. Siguro. Kaya nga yung suggestion ko, baka pag nagkita kami ng Pangulo, lahat ng mga nagre-reclaim sa Manila Bay, dyan na lang dalhin. Magsawa sila kare-reclaim dyan, ilang bilyon. Mas maganda, mas malaki may tutulong nila sa Baho de Masinloc, dyan sa may Spratly, mai-reclaim nila yan. Lagyan ng mga kondominium, mga tower, kung ano-ano. Anyway, Professor J, maraming salamat po sa inyong oras. With us this morning, Professor J. Batong Bakal. Thank you po. Gawin na lang ng Pilipinas yan, tambakan ng lupa. Yun na nga. Diba? Tayo na mismo magtambak ng lupa. Ilipat natin lahat ng mga reclamation dyan sa Manila Bay. Idalhin natin sa West. Unahin natin sa medyo malapit-lapit, Sambales. Yan, pwede. Diyan. Maglagay tayo ng mga tama. Condominium. Mall. Pwede. Supermarket. Pwede. At vacation. Resort. Mga spa. Yan, pwede. Resort. Tapos dito naman sa kabila naman, ilipat natin yung Bilibid doon sa Spratly. Pwede. Doon sa Ayungin Shoal. Pwede yan. Ewan ko, pag pinasok pa ng China yan, bigyan natin ng armas yung mga PDL. Pwede, lagyan natin ng ano ba yung pana? Huwag na pana kasi nakakapasok naman yung mga Armalite. Pintek. Yung pintek na lang. Ilipat na lang talaga ang Bilibid sa WPS. Pwede. Yun na lang. Diba? Kasi nga ililipat para na. Pag dumating ang China, sabihin ng Bilibid, Bulaga. Di ba? Yan. Sige, ito si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Commodore Tariela, sir. Magandang umaga po, Congressman Erwin, sir. Magandang umaga din po sa mga tagapakinig niyo, sir. Kasama ko rin po si Aljo Bendijo, Commodore J. Matanong ko lamang po, itong floating barrier, ano hong plano rito? Pwede ba itong gupit-gupitin ng mga mangingisda natin at hilain pabalik sa kanilang mga lugar, gawing sampayan o kaya ay pantali sa mga bubong nila, Commodore? Thank you. Pwede kaya yun? Thank you po sir for giving me the opportunity to explain dito sa question na to. Na bakit nga naman hindi tinanggal agad ng Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources itong nakabalandrang barrier na to sa Baho de Masinloc. Makikita natin sa social media comments, sir, ito yung talagang prevalent na comment ng mga Pilipino. So, ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sir Erwin, we were tasked to provide yung ayuda natin at fuel subsidy besides from providing escort sa mga mangingisda natin sa Baho de Masinloc. And nung nagpunta tayo doon, we were able to monitor itong paglalatag nila ng floating barrier dito sa bunganga ng Baho de Masinloc. So ang question, sir, bakit hindi agad ginupit-gupit na Coast Guard nung nakita na natin? We have to go back, Sir Erwin, with what had happened in 2012 Scarborough Shoal standoff. Yan ang naging dahilan kung bakit we had the diplomatic misstep
in our approach in Bajo de Masinloc. Ngayon, our Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir, is guided with the fact na our approach in the West Philippine Sea is full of government. So what we did, we documented itong barrier na to. We even asked our embedded media friends to go near, no, para sa publiko ito at malaman ng bawat Pilipino. From there, sir, we immediately reported this to the National Task Force West Philippine Sea. We have to remember the fact the National Task Force West Philippine Sea is chaired by the National Security Advisor, General Eduardo Año, at kasama natin dito ang mga ahensya ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs, and even the Department of National Defense. So from this interagency task force, sila po ang magpo-formulate ng policy recommendation sa ating Pangulo at kung ano man po ang magiging guidance ng ating Pangulo sa susunod na hakbang natin dito sa barrier na to. Ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang ating pong Armed Forces of the Philippines will always be willing to carry out kung ano po ang magiging pasya ng ating Pangulo, Sir Erwin. May proseso. Pero matanong ko lang, Commodore Tariela, you think effective at napapanahon na talaga na samahan na tayong magpatrolya dyan sa West Philippine Sea from Northern Luzon all the way to Southern, di sa may Palawan, ng ating mga allies? Do you think it will be effective at mape-prevent itong mga ganitong klaseng maneuver o kaya pang bubuli ng China kung may kasama tayo lagi sa pagpapatrol, Japan, Australia, lalong-lalo ng United States? Ano hong tingin nyo rito? Well, ako po, sir, no, sa Philippine Coast Guard, kung ang usapin po natin ay ang pagsama sa US Coast Guard, Japan Coast Guard, or any other Coast Guard organizations na nagsusuporta sa ating mga hinaing dito sa West Philippine Sea. Ako po sa Coast Guard, naniniwala po kami na having joint patrol or other Coast Guard organizations is very important for us to strengthen our cooperation with them, particularly in enforcing rules-based maritime order. Kung ang usapin naman po natin ay sa US Navy, kung saan kasama po ang Philippine Navy at ang Armed Forces of the Philippines for any joint patrol. Ang Philippine Coast Guard po ay sumusuporta po sa intensyon at magiging decision po ng liderato ng Armed Forces, sir. So, malaking bagay talaga itong joint patrol. Para sa ganun ay medyo mahiya naman kahit konti. Konti ang China. Kapalmuks na talaga, sir. Opo, Commodore. Yung China. Yes, medyo nahihiya na po sila ngayon, sir. Medyo, ito nga po, sir, no? Let me also take this opportunity na i-report sa publiko, no? Na ang nakaraang mission natin na pagdadala ng Datu Bangkao, yung BFAR vessel natin, ito ang first opportunity for the Philippine government vessel to come near to Bajo de Masinloc with only a distance of 300 meters. Ibig sabihin, sir, talagang nandito tayo sa Bajo de Masinloc nung namigay tayo, sir, ng fuel at ng ayuda sa ating mga mangingisda. Alright. Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, good luck po. And maraming salamat po for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Erwin. Anytime po. Wag lang China, partner, joint patrol. Bakit tayo makipag-joint patrol? Mamaya, nasa likod natin, sinaksak tayo ng mga buang na yan. May lumabas na suwesyo na gano'n eh. Why not mag-conduct tayo ng joint patrol with China? Mahirap yun. Isama mo na siya doon. Sabi ko, magpapalit ka na ng citizenship mo. Mag-Chinese citizen ka na rin. Mahirap yun. Anak ng baka. Tapos lagyan mo na, sakluan mo na yung sarili mo ng bayong. At turo ka na lang ng turo para makapili. Yan talaga. Anyway, 15 minutes to go before 11 a.m. Diyan lamang ho kayo, bayan! Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Erwin Tulfo, Aljo Bendijo, Punto Asintado, Reload. Titla sa PTV at Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Take time off and visit any Hotel Sogo near you and experience the desired break you've been wanting for a long time. Look no more and choose Hotel Sogo for your staycation needs this weekend. What are you waiting for?
Visit the nearest Hotel Sogo branch at your area. Just text HSVIP space ETNC to 225687 and visit www.hotelsogo.com. Dahil mahal kita, gusto ko sa Sogo. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang balansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring! Can't get enough! By region! Alright bayan, balik po tayo dito sa Punto Asintado Reload with Aljo Bendijo. Live tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si DPWH Secretary Manuel Bunoan. Magandang umaga po, Secretary Bunoan, sir. Magandang umaga, Kong. Magandang umaga po sa ating mga subaybay. Opo, kasama ko po si Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Sec, few days ago, nagpalabas si Baguio City Mayor Magalong ng statement na at hindi niya raw gusto dahil ito ay source ng korupsyon, itong paggagamit ng mga rock netting at mga trapal at mga studs sa mga gilid ng bundok to prevent itong mga landslide o rock slide. Hindi naman daw kakayanin ito. Totoo bang gumagamit pa ho ang DPWH at mga government projects ng mga rock netting sa mga gilid o paanan ng bundok? Sec? Sa akin po, technically, rock netting is a solution naman po dahil sa pag-prevent ng mga erosions, no, where they are suitable, no. It's a technical engineering solution naman po. So, anyway, I think there has been over the years yata napansin din na talagang napakarami yung rock netting program. So, in the meantime, for marami pa rin yung pong ongoing na rock netting because these were incorporated in the 2022 program. So I hope that you will realize na pumasok din naman kami noong 2023 na. Opo. So anyway, ito po ngayon sa 2024 infrastructure program, we have issued actually a memorandum order to all implementing offices in the department to refrain from incorporating for the time being yung rock netting programs until such time na makapag-issue kami ng specific guidelines where it can be adopted and used actually. So, wala pong gumagamit na muna ngayon ng rock netting kasi nakita ko rin po yung inyong department order parang reminding all regional director, district engineer to avoid using po itong mga rock netting. And I was informed also, Secretary, na pagpasok ng Marcos administration, mukhang nagbigay po yata, ang nag-initiate nito ay ang House of Representatives para matigil na muna itong paggamit ng rock netting. Yes po. Yung may mga kwan lang po dito, there may be some that is still ongoing kasi kasama po doon sa 2022 budget. We have to remember that yung 2022 budget, 2 years po yung implementation niyan. Ayun. So itutuloy lang yan. But itutuloy lang po namin, but we have to see to it that is properly engineered po. Properly engineered. Pero there was i-revisit nila yung technical specifications. Pero may instruction po talaga. I believe through Congress, ito ay may instruction na para iwasan. Pero kung yung mga project na in-implement nung pagpasok ng Marcos administration, wala na ho kayong
control ho doon. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Kung ito ay yung project na ito ay napondohon bago pa umupo si Pangulong Marcos at inumpisahan na ito, wala na ho kayong control doon. Opo. So, we can assure you na yung sa especially sa 2024 budget, very specific na po yung namin na instructions to our implementing offices in coordination also with yung mga legislative priorities na i-refrain po natin until such time na makapag-issue kami ng specific technical guidelines where it can be used. Alright. Pero talagang wala na. Pagpasok po ng administrasyon ito, wala na. And then for the 2024 budget, hindi na po gagamit ng rock netting. Yes po. Alright. Yes po. Okay. May iba tayo, Sec. Itong biglang pagbaha sa EDSA, itong weekend. Yun pa. May Kapaginaldo. Naku, nakita na ngayon hole number 1 dun eh. Meron pa nga daw, Sec. May nakita na may mga nagalulutang na tilapia yata, tamban doon. Mga koi. Marami doon. May koi daw, mga nakatakas. May haluan. Pantat. It was a very unusual thing na nangyari po dun sa may EDSA, sa may Kapaginaldo area. Because yung mga inlet po namin doon sa inlet along EDSA nabarahan po ng sabi nga ng MMDA po yung explanation nila kanina umaga. Meron ngang mga debris, may plywood pa raw na nakapara. Kaya hindi ho dumaloy ng tubig. Yung area na yan po, ever since hindi naman binabahay. Actually, kahit na yung nagkaroon tayo ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw, pag nantitindi mga ulan, hindi naman ho bumababa yan. Kaya lang po, na ito na po yung mga natakpan, mga basura, talagang hindi ho kinaya ng drainage until sa time nung natanggal po ng DPWH ng mga bara, saka naman dumaloy na yung sa drainage po. Hanggang siguro, Sec, talagang hindi natin maiwasan hanggat hindi matuto tayong lahat ng disiplina at pagiging malinis, di ho ba? Mantakin mo plywood, ilalagay mo dyan sa drainage. May tama namang disposal ang plywood. Di po ba? Oo nga po. At yun lang pinag-uusap natin, kahit na anong engineering solution po yung ginagawa natin sa pagsugpo ng pagbaha, kung hindi ho na tayo pinagtulong-tulungan tungkol dyan sa mga basura-basura anywhere, talaga pong hindi babahayin tayo kung ang sitwasyon natin. Ang tawag dyan Secretary Gaba, ha? Kasi karma. Tapon tayo ng basura kung saan-saan. Bumabalik. Tayo ngayon, babalikan tayo. Ayan na nga. Tinapon mo sa estero yung sopa mo. Kasi minsan may nakikita akong sopa. Lumulutang. May kama pa nga eh. May kama pa. Diyos ko po naman na Secretary. Makakabuo tayo. Kung makakabuo tayo ng isang bahay, pagka tinitingnan mo yan sa mga pumping stations natin. Sige po. Opo. Dako, maraming salamat po, Secretary Manny Bonoa ng DPWH. Good morning po, Secretary. Good morning po sa ating lahat. May iba dyan, partner. Good morning, thank you, Sec. Di kotse, partner. Binubuksan yung bintana, itatapon sa labas yung mga plastic. May mga ganun din. Diba, akala ko, sinusundan ko, tinapon. Wrapper ng hamburger. Yun na nga. Itago nyo sa bulsa. Okay, kainin nyo na lang. Bumili kayo ng, kung sa kotse kayo, may mga basurahan naman na mabibili sa Lazada. Pag doon yung ilagay mo na, di ba? Tsaka, pag uwi sa bahay, itapon sa tamang tapunan. Kung talagang marumi kang tao, huwag ka na muna lumabas. Yun na nga, yan ang mahirap. Walang disiplina. Konting disiplina lang. Yung candy, yung mga wrappers, huwag nyo itapon. Huwag nyo isubo, ha? Ilagay nyo sa bulsa. Isubo nyo na, gayahin nyo sa OTS. Pwede. Saksak nyo sa ngipin nyo. Pwede yung white rabbit yata yung dati. Nakakain. Natutulog. Alas 10:55 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan. Erwin Tulfo, Aljo Bendijo, Punto Asintado, Reload. Titla sa PTV at Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Katotohanan.
katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ay bayan, 3 minutes to go before 10 a.m. Nasa linya po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Maayong buntag, Senator de la Rosa, sir. Mayong buntag, Congressman Erwin at Aljo. No? May buntag, Aljo, sir. Kababayan ako. Yes, taga Davao. Boss, unsa ba ning mayong himuon diri sa naiya kining mga OTS, mga screener. Kung dili magkaon ng mga papel, mga kwarta, magkawat sa mga maleta, meron na naman daw bago. Nagnakaw naman, may dinukot doon sa maleta ng pasahero. Ano ba talaga nangyari dito, Sen? Siguro maganda, Sen. Lagyan na lang ng military ito o police na lang mag-screener muna kasi wala na talaga mga disiplina, mga nakakahiya na, Senador. Yun nga, Erwin, pareho tayo ng naramdaman. I really feel frustrated sa nangyayari dyan sa airport. Nakakahiya na talaga. Isipin mo, akala ko noon yung kinakain lang yung mga shabu na nilagay sa stropin at pagkatapos itatain na lang afterwards. Ngayon, pati pera, kinakain na. Nakakahiya na. Pati pera, $100, $200, $300, magkano lang halaga niyan sa piso. Kakainin mo pa. Ganun na ba tayo ka-desperado pagdating sa pera? Nakakahiya na talaga. Dahil show window yung airport na yan sa lahat ng mga foreigners na papasok at lalabas sa ating bansa. Ang may nagsasabi, sila rin, yung grupo nila, Sen, ang sinasabi, taasan nyo sweldo namin kasi parang ang sweldo yata na 16,000 lang. May mga nagsasabi naman, hindi. Kasi yung screening, hire na lang sila ng hire. Dahil wala rin gusto pumasok dahil mababa yung sweldo. Sen, ano sa tingin nyo? Well, kung gano'n, nakikita natin masacrifice yung ating national yung ating national pride, national interest natin, sacrifice yung ating national reputation. Kung gano'n man lang, ibalik na yun sa dati, yung mga pulis, na, meron mga pulis na Airport police. Yung aviation security Absecom. Opo. Absecom. Basta wala lang laglag bala. Wala nang problema dyan. Hindi na babalik. Sana hindi na babalik yung laglag bala. So yun na lang. Kasi sinasabi nila, aside from sweldo dito, Senador Bato, pati benepisyo. Kasi matagal na pala itong hindi regular Mga contractual for 7 years. So mali talaga sweldo. Pwede ba, Sen, reviewin nyo na ito siguro. Ay panahon na siguro through you. May umpisahan po na magkaroon ng changes na rito. Diyos ko po, nakakahiya talaga ito, Senador. Pwede. Titingnan natin yan para ma-improve yung services na ino-offer na dyan. Pero alam mo, Erwin, Congressman Erwin, you and me will agree na it's not naman all about the sweldo. It's all about sa pagkatao natin. Kaya ng Pilipino tayo. Tapos ganun tayo. Magkakain na lang ng pera. Hindi ko talaga makakuan. Hindi ko malubos maisip. Kakainin lang yung pera para kanakawin. Naku. Ay nakakahiya na talaga. Nakakahiya. Grabe, no? Nasa tao yan. Grabe naman yan. Sindikato daw yan, sir. May sindikato daw.
Yung sinasabi ng iba. Delikado nga eh. Tingnan natin nga kung anong ma-introduce natin ng mga policy formulation pertaining to that para matulungan naman natin na ma-improve yung servisyo sa mga airport natin. Ay, salamat, Senator. Anyway, daghang salamat, Senator Ronald De La Rosa, sir, for your time with us this morning. Asahan po namin yung Truyo. Ay, umpisano ninyo yung paglilinis nitong mga dyan sa airport natin at kahiya-hiya na talaga, Senador. Kaya talaga. Kaya sige, salamat Kung Irwin at Aljo. Salamat kaya talaga. Thank you, sir. Thank you. Bayan, bueno. Abay, lumipas na naman ng isang oras. Kita-kita po tayo bukas. Ay, wala ako dito bukas ba? Ba? Kasi mag-depend ako ng budget ng OP. Phone patch, di pwede. Pwede. Kausap kita dito habang tinatanong ako sa kabila. Pwede rin. Pwede. Yan lang, baka kagalitan tayo. Ay, okay lang yan. Ano ba talaga? Nagpo-programa ka ba? Ang importante, hindi sasakit ang bangs mo dyan. Ay, hindi. Yung supply mo, lagi na nakagulo. Kristan, i-ready mo supply. Talagang sinuklay na nito. Nilagyan pa ng spray net. Kaya kahit na humangin. Galing na ako sa hangin kanina. Bali wala. Hindi tumalabo. Alam mo naman, old school ito eh. May gumagamit na spray net. Ako po si Erwin Tulfo. Ako po yung likod, by Aljo Bendijo. Ay, 91 days na lang. Pasko na. Christmas na naman. Kaya pala nagkangiti na itong dalawang cameraman. May bonus na naman ito. Hoy. Wow, Ay, sinabi na yan. Meron dito. May bonus dito. Salamat po. Ay, God is good all the time. Kami po nag-iwan sa inyo isang magandang umaga. Bayan. Bye. Merry Christmas ang bati. Lahat tayo ay magdiwang. Dahil sa araw ng pagsilang ng sanggol na haring tunay. Pagkagaling mo sa simbahan, agad magmano kay tatay. Ayun din kay nanay, kay ninong at ninang. Araw ng Pasko ay higara.